ang Christmas na dito sa tapat ng bahay ko. Ayan, sa tapat ng simbahan. Ayan, oh. Yung decoration ng Pasko. Ayan. Ayan. Tanaw na yung tawag dito, ramdam na yung Pasko. Pero nandito pa rin ako sa labas ng bansa. Wala pa rin, hindi pa rin Pasko sa Pinas. Ayan, ang ganda, nakakaaliw. Hello, gandang gabi. Welcome back to my channel. So, nakakatuwa na na ramdam ko na talaga yung Pasko. Ayan, dito sa tapat ng tinitirahan ko may dekorasyon na. May dekorasyon na ng Pampasko. Oh. Nakakatuwa. Natutuwa ako na nalulungkot kasi ilang Pasko nang dumating, lagi akong wala sa Pinas. Lagi akong wala sa mga bata, wala sa pamilya ko. Natutuwa ako pag may nakikita akong mga ganito. Kasi Pasko na talaga, Pasko na naman. So, pero ganun talaga ang buhay na kailangang kumayod para sa pamilya, para sa mga anak. So, yun guys, natutuwa ako. Pagdating ko galing sa trabaho, parang ngayon lang ko kasi nakita tong nakailaw. So, ngayon lang kasi nila to pinailaw uli. Every year naman to, last year nung nandito ako, puno naman ng dekorasyon ng ganon. Ngayon, ginawa nilang bilog. Ginawa nilang bilog. Siguro, para tipid nga naman sa kuryente. So, nakakatuwa na parang ang saya ko na natutuwa ako pag may nakikita akong ganyang ilaw. Tapos, malamig pa dito. Tapos, doon sa doon sa kabilang kalsada, pakita ko sa inyo. Saan ba yun? Hindi ko mailipat doon sa kabila. Tapos ayan doon sa kabilang kalsada, ganon. Last year kasi napakakinang ng dekorasyon ng Pasko. Ayan, doon malayo. Tapos dito sa tapat ni Mama Mary. So, ayan dito sa tapat ng tinitirahan ko, ayan ang ganda. Natutuwa ako kasi last year puro Christmas light yan. Bawat ngayon tinipid na nila. Kasi siguro malakas sa kuryente at saka malakas ang hangin dito. Medyo baka ilipad nga. Ayan para siyang chandelier. Ang ganda tingnan. Pagdating ko kanina, galing ako sa trabaho. Natutuwa ako kasi pinailaw na nila. So, ang ng kaligayahan ko. Ang babaw ng kaligayahan ko. So, yun nga. Nakakatuwa siya. Nakakatuwa tingnan. Habang habang nagpapahinga ako dito sa terrace. Nakikita ko yan. Natutuwa ako. Ayan nga guys. So, kunting kwentuhan lang about sa Pasko. About sa Pasko. Sa Pilipinas, napakasaya ng Pasko. Pero dito, kagaya nga ng dati, nung Pasko't Bagong Taon, may pasok ako. Ngayon ngayong taon, may Pasko't Bagong Taon. May Pasko't Bagong Taon naman sila dito kasi Christian naman to. Yun nga lang kasi sa kanila, more on kailangan mo magtrabaho. Parang magsiselebrate ka ng Pasko sa trabaho. Parang last year, nagpasko ako nasa bus, pauwi. Nung New Year din, may pasok ako panggabi. So, yun. Pag nasa abroad ka talaga, hindi mo ramdam yung Pasko. Kasi, more on sila dito yung trabaho, ganun. Ikagaya sa Dubai, nagbigay yung manager namin dati noon sa Dubai ng walang pasok sa gabi. Ay, walang pasok isang araw, yun. Parang ino-honor din nila yung Pasko. Pero dito, kahit Christian dito, puro trabaho pa rin sila pag Pasko. So, ganun. Kaya parang, hindi mo ramdam ang Pasko.
yun lang, araw-araw pag uuwi mo, makikita mo yung mga ganyan dekorasyon nila. So nakakaano din, nakakalibang. So yun, buti na lang yung tinitirahan ko malapit, may terrace. Ayan, kaya kita ko doon sa baba, kita ko yung dekorasyon namin. Nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng pagod yung mga ilaw. So, yun guys. Thank you so much and Merry Christmas and Happy New Year in advance. Ang saya sa Pinas pag Pasko at Bagong Taon. Kasi family, talaga yun. Dito, sa bagay, pag sa abroad naman, kahit araw-araw Pasko at Bagong Taon naman, kung sasadyain parang i-enjoy mo na lang yung sarili mo na habang nagtatrabaho. Kasi ganun talaga. Pero yung kagaya ng may holiday, wala kayong pasok, pag Pasko at Bagong Taon, walang gano'n ng abroad. Kaya, puro trabaho talaga. So, yun, taga-masid lang ako sa mga picture nila. Yun. Ang daming dama sa Pasko. So, yun lang guys, ang aking, iblinat. Yung natutuwa lang ako kasi, ayun doon, Pasko na. So, yun guys. Thank you so much. And Merry Christmas. And Happy New Year in advance, guys. So, kakain na.